Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokareta si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, ang tatalakayin naman nga natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito sa balikat ni Pao na na-injured during their taping po ng Di Alibay. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po ay maging updated at pa-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita po na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. Lalo ngayon, ang mga Kim Pao, talagang miss na miss po ni na Kim and Paolo. Tapos ang chika pa hindi sila magkakasama sa Cebu, ano? Anyway, dumako tayo sa pagbabasa ng mga comments bilang pasasalamat sa ating mga taga-subaybay na lagi pong nandyan, nakatutok at nakaabang sa ating update. So first comment natin mula kay Ma'am Mila Carillo. Magandang gabi po sa inyo. Ayon dito sa kanyang komento, totohanin na ng Kim Pao na magpakasal na kayo. Nitong 2026, malagay na kayo sa tahimik bilang patunay sa tao na totoo na ito, na makasal na ang Kim Pao para manahimik na ang mga bashers. Saka putak ng putak, kahit walang katuturan, walang maidudulot ng mabuti. Basta kami tuloy lang ang Kim Pao. Nandito kami sa paligid. Lagi nakagabay sa Kim Pao. Blessings and support na dumarating sa buhay. Walang tinatapakan na tao. Trabaho lang tayo. Abangan natin ang kasal ng Kim Pao. Todo support lang tayo hanggang dulo. God bless always. Pray, ingat lagi, Kim Pao. Alam ko naman po na talagang gusto niyo na pong matigil ang mga bashers sa kakangaw-ngaw tungkol kina Kim and Paolo. At ang nakikita niyong solusyon ay ang pag-amin nila Kim and Paolo na sana magpakasal na silang dalawa o kaya ay sila mismong dalawa magsalita na at umamin para matigil na yung mga bashers. So gets ko naman po yun kasi kung sakali nga sa kanilang dalawa manggagaling yun, di masusupalpal ang mga bashers. Pero napaisip-isip ako guys, mga ka-Kim Pao tungkol dito kasi bakit kailangan nating gamitin ang pag-amin ng Kim Pao para sa mga bashers na kung iisipin po natin, dapat hindi natin sila pinapansin. I mean kung aamin man, 'di ba, ang Kim Pao is para po sa atin ng mga fans, hindi para sa mga bashers, 'di ba? Bakit kinakailangan pong i-please itong mga bashers na to para itigil? Wala tayong dapat na ika-please sa kanila. Bahala sila sa buhay nila, 'di ba? Kung yung pag-amin nila Kim and Paolo, it's supposed to be for us, not for the bashers. Napagtanto ko lang, dapat para sa atin, hindi para sa mga bashers. Kasi kahit naman magsalita po ang Kim Pao at umamin sa kanilang relasyon, bashers sila yan hindi po yan matatahimik. Gagawa lang yan ng ibang issue and all para sirain po ang Kim Pao o kung anong kadiluluhan ang kanilang sasabihin na kesyo for the promo, for the lulusot at lulusot yan kasi nga bashers sila. Diba? So, para sa atin, save natin yun na para sa atin kung aamin ang Kim Pao. Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Malen Albana, si Ogie may mga alagang artista at hindi makasingit sa kasikatan ng Kim Pao. Kaya isa siya sa gustong masira ang Kim Pao lalo na at di siya napagbibigyan na ma-interview ang power couple. Hindi na dapat mag-entertain sa mga nega vloggers. Prayers for all of us. Just spread love
always and have a clean heart. Good luck and thank you, Miss Ganda. Thank you so much, Ma'am Malen Albana. And true. Marami siyang mga artista na hawak pero hindi makasingit ng projects. I mean, wala siyang napapasikat ngayon. Nung mawala si Lisa sa kanya, unti-unti na rin lumubog. Si Liza Soberano, unti-unti na rin lumubog itong si Oki. Parang wala siyang hawak ngayon na artist na masasabi mo na ano po talaga, nasa rurok ng kasikatan ngayon. So maybe ito yung reason kung bakit bilang manager gagawa yan ng ingay, gagawa yan ng paraan for her alagas, for his alaga, 'di ba? So pero kung Kim Pao fan talaga siya, sana i-please na lang niya ang Kim Pao. Gumawa siya ng pleasing naman para kahit papaano ay yung mapagbigyan man lang siya na ma-interview ang Kim Pao, hindi ba? Kahit doon na lang sana, panalo na siya ron. Kaso hindi mga ano niya, chikas, gumagawa ng issue kay Kimi. Samantala, sabi naman ni Ma'am Carmelita Rosales, magandang gabi. Star Cinema, you promised a movie to Kim and Paolo, Crush on You or Crush Landing on You, but you changed your mind again. Star Cinema, keep on your promises. Well, meron nga pong chika, well, chika lang naman siya, hindi ko alam kung talagang ipinangako ito ng Star Cinema. Pero maigi na rin po yung wag mag-expect, tapos magulat na lang tayo na may bagong project ang Kim Pao. Pero kung totoo, 'di ba? Adaptation ng Crush Landing on You, why not? Ang alam ko kasi nag-viral lang, nag-trending lang na ang daming similarities ng Kim Pao po sa Crush Landing on You sa actors and actors. So sana magandang pagkakataon, magandang ano po 'yun, proyekto para kina Kim and Paolo, adaptation, another adaptation kasi nagawa nila yung What's Wrong with Secretary Kim. So why not itong Crush Landing on You? 'Di ba? Alam kong kayang-kaya po nilang gampanan iyan. So sana ano kaya nga ang update dito, sana po ay mag-ano na, kung may project sila Kim and Paolo, ma-announce po ng maaga, 'di ba? Para matuwa po ang mga fans. Yun nga lang, baka kaya hindi agad announce dahil nung nakaraan, di ba nalala nyo nung nabalita agad yung sa The Alibay, kakatapos lang na may Love Will Make You Disappear ba? May lumabas agad na chika na Kim Pao na naman, na may project, sila na naman. Baka mamaya may maganyan na naman. Isipin, sip-sip pa ang Kim Pao. So, basta hintay na lang tayo, yung mabibigla na lang po tayong lahat. Anyway, dumako naman po tayo kay Papi Paolo na kung saan nasa healing process pa rin daw po. Parang ang kanyang balikat dahil wala pa tayong nababalitaan na workout habits, running, jogging, or kahit bike po from Paolo and Kim. So maybe nasa healing process pa rin ng balikat ni Pao na na-injured, na-trigger nung taping po nila sa The Alibay. Grabe, ganun kabigay todo si Paolo Avellino. Ganun kaseryoso sa kanyang craft. Kaya kahit alam niya na meron po siyang sa balikat, todo bigay pa rin po siya at hindi nag-aalinlangan. So sana po ay magaling na, walang komplikasyon and all. And ayan, so nasa healing process pa rin daw si Pao ngayon. And ang chika naman, syempre si Kim, hindi rin naman po overloaded ang kanyang sked. Ngayong January, wala tayo nababalitaan na talagang kayod kalabaw itong si Kimi. Maybe yun nga raw po, si Kim Chiu ay YP mode muna ngayon at inaalagaan si Papi Paolo. Since wala ring workout, mga pilates itong si Kimi, namimiss nga po yan ng mga fans sa kanya. Pero kapag wala si Pao, mukhang pwede naman kasi siya, 'di ba? Sabay
kay Bestie Darren mag-workout. Pero dahil walang update kay Pau, wala rin tayong update kay Kim. Aba, hindi makapag-workout si Kimi nang wala si Papi. So, asawa mode muna siya ngayon. YP mode muna siya habang nagpapagaling kay Paolo Avellino. Hayon sa mga fans. Palagay ninyo kasi naman ano rin naman kasi binibigyan rin tayo ng rason para magdilulo ng Kim Pao. Well, if totoo na nasa pa rin si Pao, healing process pa rin yung kanyang balikat, sana po ay gumaling na ng talaga, mag-healed na siya. Ayan, at hindi po mauisa naman pong komplikasyon and all. Mas maganda na rin nga yung pahinga muna niya. Ayan, isipin muna syempre yung health, isipin muna yung sarili, wag munang mag-workout. Ayan, sana nga naalagaan po siya ni Kim Chiu para mas mabilis itong gumaling. So, yun lang po muna ng ating nasagap ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po tayo muli sa mga susunod natin, chikas. Maraming pong salamat.